doon po nga hindi maitatanggi na meron naman talagang windfall profit na matatawag ang mga oil companies na nangyayari dito po sa mas malaki, lagi usually po ang aumento kaysa po sa diskwento o kaya po sa hindi paggalaw ng presyo ng gasolina. Well, based sa palaging nangyayari, mabilis ho talaga ang increase, no? Kasi ang daling i-hype up ang problema. So tama ho kayo dun. Pero ang lumilipas ang panahon, kailangan mo ng period para ibaba ang hype na yan, yung speculation na yan. So tama ho kayo, you end up having an abrupt increases but staggered decreases. Kadalasan ho nangyayari yan. So tama ho kayo dyan, Sir Ted. Okay, ito ho ng department order nga ng DOTR na inilabas po noong May 28, 2019. Ito ho yung circular na sinasabi nga po, revised guidelines for the monitoring of prices in the sale of petroleum products. Ito na ho yung unbundling na sinasabi. Tingin niyo ho ba ito yung solusyon dito para magkaalaman tayo talaga kung magkano ang kinikita ng bawat oil company dito sa mga abrupt na pagtataas at manakan ang pagbabawas sa presyo ng gasolina? Ang main objective ho niyan ay i-identify yung component ng increase. Doon sa whole scheme ng like 3 pesos, saan ba nanggaling yung 3 pesos? But of course, pag kinumpute ho nila yan at sinabi nila yan, again, Sir Ted, ang limitation mo dyan is sasabihin ng oil company, yan ang nangyari sa amin. So ano ngayon? Kasi again, Sir Ted, kahit malaman namin yan na galing ng freight cost, anong magagawa natin? Ganun talaga ang kanilang nangyari sa kanila. So, in short, this is just first step of knowing saan nangyari yan. So, when you say na solusyon ito, if you are trying to paint a solution picture na kontrolado ba ng gobyerno na, oy, hindi mo dapat increase yan kasi itong sinasabi mong in-import mo ay hindi naman ito totoo. Pwede natin sabihin yan, pero ultimately, Sir Ted, kung yun ang kanilang experience at yun ang kanilang nakuhang mga resibo sa pagbili nila, then ultimately, yun ho ang masusunod, no? Kasi again, pag sinabi mong mali yan, hindi mo dapat in-impose yan hanggang discussion yan. Kasi under the law, again, you cannot impose a price regulation. So, okay. So ngayon, meron ho tayong natitirang mga scheme dyan. Even the latest law on competition, the Philippine Competition Act, hindi ho price ang tinatarget. Ang tinatarget ho yung anti-competitive behavior. So ang gamit ho niya ng unbundling na data ay ipaalam sa PCC kung itong mga oil company ba nagkukutsabaan. That is the main of all laws at itong pinakamalakas na law na mag-a-apply siguro sa oil companies na walang nangyayaring kutsabahan. Opo. Napakahirap po gawin yan, pero setting the price itself, Sir Ted, if I am in a municipality na mayroon akong isang gasolinahan doon, i-price ko ng ganitong price, wala naman pwedeng magdikta sa akin. Kaya ang price ko eh. Opo, sige. Ganito po, Direktor, para mas malinaw po kasi sumasakit ang batok itong mga iba nakikinig sa atin. Direktor, ano ang status nito? Kasi umabot na po ito ng korte. Kinontra itong department order na ito ng DOE. Ano ngayon ang status nito? Sir Ted, na-finalize na ho ang template niyan with the oil company. Ang pina-finalize na lang ho natin ngayon ay yung data privacy protection procedure. So ngayon, ang aming ITMS, yung aming Information Management Services, ay nagdidisenyo ho ng procedure
paano ho maprotektahan ang data kasi there has to be a scheme how matrace kung may leak. No, kasi ayaw natin i-leak yan kasi sabi ng Supreme Court, ang danger lang talaga dito sa unbundling ay kung mawala yung competition because nalaman ng iba yung price scheme ng isang oil company. So tapos Okay. na ang template, Mm. ready na yan for Mm. implementation. Ang hinahanap na lang natin ay itong procedure at mukhang ipa-finalize na yan within Okay. this month. Pag Sige natapos po. yan, Mm. larga na ho tayo sa Sige po. unbundling requirements ng mga oil company.